weekly stock commentaries where I share my personal opinion and insight of what's happening on some of the stocks listed under the Philippine stock market. If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. Number 1, Maynilad. Market analyst flag Maynilad as a high probability early entrant for the upcoming. So papasok daw siya sa main index. Sino papalitan niya? I think Converge, no? Gawa ng dalawa na yung telco or tatlo yung telco doon, siya yung pinamaliit and bumagsak na yung market cap niya talaga. So right now, 144 billion in market cap with a float of 28. Malaki-laking company, papalitan niya si Converge na nag-struggle on stock price. So, bumagsak na yung market cap niya, 66, 30%. So, yan na yung most likely, I think, napapalitan. Okay. Mapupunta sa mid-cap si Converge. So, ang tanong, nauna na yung exit kesa Kasi dati sinasabi ko, baka gawin tong exit, no? Pag, pinasok. Actually, nauna na yung exit. So, mukhang papunta na siya sa, saan yung IPO price. Na Maynila at mahal to ha. Pag kino-compare mo siya or relative to Manila Water, mahal pa siya sa kanyang price point. Pero could be a good investment prospect in the coming years, especially kung siya biglang sell papunta below its IPO. Number 2, FGen impose regulatory sanction of FGen for violating multiple provisions of its consolidated. Ito yung yung mga poison pill clause na nilagay nila doon sa yung pagbebenta nila ng kanilang gas asset. But then again, FGen's not it's not an exciting investment in the short term. Yung kapalit ng kanyang gas asset, yung proceed doon bumili sila ng hydro asset na binibuild pa lang. Unless may speculation na rito, mag-delist siya, ganyan. Kasi mababa float na ito eh. Konting pitik lang ng insider eh. Di ba? Magbago lang yung ownership niya. Ayan no. Pwede ito mag-delist eh. Number 3, Mega Wide. Strong investor interest during the weekly corporate round out after hinting at potential. Ito siya mag-dividend. Anong layutang na ito eh. No? Kung ibigay ito ng dividend, pilit masyado. Kaya ng leverage na ito eh. So, nabigay sila ng dividend na sa lip, dapat babayad lang nila ng utang nila eh. So, MY right now, 4.13. Again, another stock na pinopromote ngayon ng mga broker. Pansin ko lang. So, mamigay daw siya ng 0.145 na dividend. 4.13. 3.5%, no? And layo utang na ito eh. Tignan mo balance sheet na ito. So, balance sheet. Current asset, 52B. Current liabilities, 27. And total liabilities of 46. Ayun, no? Interest-bearing loans, 17.6 billion. Pati sa kanyang current liabilities, no? Interest-bearing loans and borrowings. So, short-term and long-term, ang lalaki. Ilan ba earnings nito? So, ngayon, wala nga sa 1 billion yung niya. But then again, sikat yan kasi nga, nakikita ko siya sa mga discussion or mga report ng mga broker, pinopromote nila yan. Number 4, PNB. Investors are closely tracking PNB as its parent conglomerate, LTG, Navicella Cluster, domestic listing, and ito yung PNB. Wala kasing special dyan eh. Magkaka-interest yan sa PNB Holdings Corp. Di ba? So, almost na si PNB ngayon. Growth driver. So, tapos na yung second quarter, no? Kasi yung re-report ng mga bangko, especially yung matatas yung NPL, like PNB, ganyan. So far, sideways. SM.
emerge as primary target for defensive asset allocation following Abacus mid-year market briefing. SM's highly diversified consumer and banking portfolio are capturing steady institutional fund flow. Meron ba? Parang walang bumibili naman nito. SM. Ayun, no? So, still trading at COVID lows, no? Na para sa akin, kailangan mga lahati pa yan eh. Para talaga super attractive. So, number 6, URC. Renewed accumulation as market strategy shifts strongly toward defensive consumer kasi nga pabagsak yung oil. So madami nag-expect baka recovery period nila yung Q3, Q4. So crude oil, ay pumipitik na naman, no? 74. Ang nag-away-away na naman sila doon ah. So favored by fund managers looking to insulate portfolios against corporate earnings and downgrade. Eh hindi ba, dina-downgrade yung URC kasi nga di ba ganda yung kanyang previous quarters. 7 DMC, so steady trading volume as institutional players rotate capital into core construction engineering kasi may statement si BBM focus daw siya sa infrastructure plays. We'll have to find that out. BBM, anong gagawin natin? Pero wala, no? So still hindi maganda yung sentiment. Pero may rito eh. May mga nag-insider buying, napansin ko lang, no? Ayan, no? So, may mga bumibili. Ayun, no? Namakyaw, oh. Director, Assistant Treasurer. Ito naman, siya ulit. So, bakit? Anong alam niya na hindi ko alam, na hindi natin alam? Ayun, Vice Chairman, namilin din ng konti. Sino pa? Ayun, no? Di ba? We'll see kung maapasa nila yung coal asset and kung magtino na yung performance ni SCC sa second quarter. Especially kanyang power segment. Number 8, RLC. Under close observation is commercial leasing and mall operations anchor, group-wide corporate realignment. So RLC, at least ito may konting rally better than Ali, no? So ayan, nag-correct ng konti. So umano yung papakita niyang mga report the coming quarters, I think. Baka mag-continue yung rally niya. Okay. Completion the 11 billion minority buyout and impending voluntary listing of its sister company, yung RRHI. Number 9, China Bank. Focus for income-seeking investors looking to capitalize on high net interest margin. So China Bank is the fastest growing bank sa main index nung Q1. I'm not sure sa Q2 possible kasi hindi rin ganoon kalaki yung NPL nito. So hindi niya kailangang mag-provision ng malaki and still trading way below its book value compared kay China Bank compared kay BDO, BPI na trading in line sa kanilang book value. Ito 71 pa to, 56, babalik pa siya rito. Number 10, All Home. May balita rito. Adjust this inventory and marketing pipelines as macroeconomic pressures weigh on consumer. Matagal nang struggling ang All Home no? Baka talagang bumibili rito Stock price niya struggling and isa ito sa mga Villar stock na hindi pa nagsasubmit ng financial ayun September pa to. So bumagsak na to ng shit na to. 97% in value. Ang lupit. So ako lang, iwasan ko muna yan. Or yung mga ganyan, Villar stock. Number 11, JGS. Active institutional rebalancing after major multinational institutions revise regional economic metrics. So ako, iwasan ko pa rin si JG. Angat din nabubuhayan si Cebu Pacific, Kasi kailangan buhatin yung nasayang sana na profit kay petrochemical. Kailangan may magbuhat dun
The closest one na pwede magbuhat si Cebu Pacific kaso wala eh. I think mag-struggle din yun eh. So for me, JGS still monitor muna, no? Stay away mode. Number 12, frutas, implemented localized supply chain adjustment. Kumusta na to? Masipag ka to mag-share buyback eh, no? Fruit is still trading at all-time low. Ano to eh, no? Small cap na business. Right now, valued at 1.4 billion valuation niya, no? Earning 100 plus million in 1 year. Mas mahal pa siya kay Ayon, ganon. Yung ng dividend pero kabiranggot lang. So for me, not an interesting company. For now, the company is optimizing retail kiosk supply lines to insulate daily operations from transport delays caused by typhoon. Number 13, GMA. Steady trading volume as institutional portfolios rotate out of high beta tech plays into mature. Cash rich, wala na, no? Pati split na yung cash ng GMA 7 and namamatay na yung kanilang legacy business. Talagang naging cyclical na siya, no? Kapag may lang, no, political election ganyan, doon lang siya karoon ng malaking profit. Outside of that, wala na, patay na. Yung mga traditional na media, wala na, it's over na. The stock continues to serve as a reliable dividend anchor. Wala na. So, may GMA 7 ako dati or this year. Binenta ko na lahat. Nung nakita ko yung sunod-sunod na quarter nila na hindi na nagmamaterialize or parang wala nang silbi yung kanilang legacy segment. Number 14, BSC. Wala to. BSC speculation to. Speculative na stock. Pinipitik, may sumasakay, then pinapadapa ulit. Wala kayo dyan. Number 15, FNI, experience high or highly volatile prices as commodity markets reacted to changing international trade data. Ito yung magbabago daw ng or magtatas ng output ang Indonesia, but FNI. So nickel, kumusta na siya? Pa rin. Nag-correct na siya from the previous high pero still higher compared to same period last year. Malalaman natin yan sa Q2. Okay, yung performance ng mga nickel stock. So time check as of this recording 9:35. And up na naman Ang lupit. Magtuloy-tuloy na kaya yan